Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Isang magandang morning sa atin lahat mga kaibigan at kakampi ko. Umaga na naman at siyempre lahat tayo ay umaasa na maganda ang ating Sabado ngayong araw na ito, mga kaibigan at kakampi ko. At siyempre sa araw na to, huling Sabado na ito, ng buwan ng Enero. Abay, kabilis-bilis ng panahon na, dati naghihintay lang tayo ng Pasko. Ngayon ay tapos na naman ang unang buwan ng 2015. At syempre, katatapos din ang lahat-lahat. Yung Nazareno, di ba? January 9. Sinundan yan ng pagdating, ng pagbisita ng Pope. Si Lolo Francis, ang lolo ko yan. At sumunod dyan, yung Santo Niño. Kapistahan ng Santo Niño na talaga namang ipinagdiriwang, lalong-lalo na dyan sa tulad ng Cebu, di ba? At ngayon namang Pebrero, bukod sa sabi nga ng di ba? Ng PhilHealth, ang tawag nila Universal Health Care. At tapos sinundan niya ng I Do ng pag-ibig. At syempre, ang susunod naman niyan ay itong PhilHealth Run na sinasabi. At syempre, ang isa pa dyan, yung Chinese New Year naman, di ba? Ano naman kaya mga kakampi ko ang dulot nitong susunod na taon naman para sa mga Chinese? Good luck din kaya sa atin yan? Anyway, think positive, ika nga. Laging positibo ang tingin natin sa buhay. And of course, mga kakampi ko, ang swerte ay nasa sa atin. Dahil tayo ang gagawa ng atin, o tayo ang magdadala ng ating kapalaran. And of course, sa tulong din ng ating mahal na poon. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. Oh, yan. At sa mga OFW, sinasabi natin, mga balik manggagawa ngayon, hinihikayat kayo ng mga POA na mag-online processing na, mas mainam na gumamit kayo ng internet. Lalong-lalo na yung mga bakasyonista ngayon. Sa BM Online, mas mabilis ang proseso at tipid kayo sa gastos katulad ng pamasahe, pagkain, kesa pupunta po kayo sa POEA. Yan. Basta mag-open lang kayo sa internet, hanapin nyo yung BM Online sa internet. Yan. bmonline.ph.com. Okay. So yan, dyan lang at kayo makakakuha na ng inyong OEC. At para kami ay inyong bisitahin, maaari nyo kami bisitahin sa aming kakampi.news.blogspot.com, sa aming www.ustream.tv/channel at kakampi online. At pwede nyo kami bisitahin sa aming mga Facebook, Kakampi Online. Yun lang, pwede na nilang open. Ganon din po ang Philippine Social Security System. Ang pag-ibig, kung may mga nais kayo, direkta ninyong isulat doon. At syempre, para din sa POEA, katulad nung nagre-reklamo sa atin nitong nakaraan na sinasabi niyang sabi daw ng agency ay sa airport na lang, sa airport na lang pumirma ng kontrata. Parang saan nyo naman nakita yung ganon? Hindi po maaari yan. Dahil sinasabi natin, ang kontrata, ang inyong parang Bible yan na napaka-importante sa buhay ninyo at sa pagtatrabaho.
Diyan nakasalalay lahat ang magiging buhay mo sa pagtatrabaho, diyan mismo sa kontrata. At bago tayo magsimula, tuloy-tuloy tayo sa ating mga programa. Tayo po ay nakikiisa at nakikisimpatya naman sa namayapang hari ng Saudi Arabia. Walang iba kundi King Abdullah bin Abdulaziz ng Saudi Arabia. Nung nakaraang Biyernes, no, siya namatay. At para sa ating tuloy-tuloy na programa dito sa Babaeng Migrante May Kakampi Ka, isa munang paalala mula sa ating himpilan. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Ready? Check up, go! Sa February 15, 2015, tatakbo ko! Aba nak, mukhang takbong-takbo ka na. Opo, Nay. Sabi niyo nga, magandang suportahan ang PhilHealth Run. Tama! Kesa naman pa selfie-selfie ka dyan, i-push mo na to! Sakto, Nay. Naging healthy ka na, nakatulong ka pa sa nangangailangan. O, ano pang hinihintay nyo? Iparegister na ang buong pamilya! Sali na sa PhilHealth. Ready? Check up, go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. And now back to our regular programming. Alam ba ninyo na si Abdullah bin Abdulaziz Al Saud ay pinanganak noong 1924 at namatay lamang nitong January 23, 2015. At siya ay naging hari ng Saudi Arabia noong August 1, 2005. Dating kilala bilang kinuron ng Prinsipe Abdullah at naupo naman siya sa trono pagkatapos ng kamatayan ng kanyang kalahating kapatid na si Haring Fahd. Bago naging hari ito, naging de facto regent siya simula noong 1995. Samantala nang wala ng kapasidad si Haring Fahd na mamahala pagkatapos ng kanyang malalang stroke, formal namang umupo sa pwesto noong August 3, 2005. Ngunit naman na ang titulo bilang hari pagkatapos ng kamatayan ni Fahd. Samantala isang ganap na monarkiya ang Saudi Arabia. Subalit ayon sa pangunahing batas ng Saudi Arabia na pinagtibay ng kautusan ng hari noong 1992, dapat sumunod daw ang hari sa Sharia o ang batas ng Islam at sa Quran. Inihayag ng Quran at ng Sunnah, mga tradisyon ni Muhammad, ang magiging saligang batas, subalit walang nakasulat
na makabagong saligang batas na isinulat sa Saudi Arabia. At nanatili ang Saudi Arabia na bansa sa mga bansang Arabo na walang halalang nagaganap. Simula maitatag ito, walang mga partidong pampolitika o pambansang halalan ang pinahihintulutan. At ayon sa 2010 Democracy Index ng Economist, ikapito sa pinaka-otoritaryang rehimen ang pamahalang Saudi mula sa 167 na mga bansang inuri. Noong September 25, 2011, inihayag ni Haring Abdullah ng Saudi Arabia na magkakaroon ang mga kababaihan ng karapatan upang humalal sa susunod na halalang lokal at sumali sa lupo ng mga tagayong ng syura bilang isang ganap na kasapi at maaring tumakbo bilang kandidato sa mga eleksyong munisipal. Ngunit hindi nabanggit ang hari kung papayagan nito na magmaneho ng mga sasakyan at mabuhay ng normal na walang bantay na lalaki. Samantala, ang monarkiya at ang pamilya, magkakasamang tungkulin ng hari ang tagapagbatas, tagapagpaganap at tagapaghukom. Ang mga kautosan ng hari ay bumubuo sa batayang mga batas ng bansa. Ginagampanan din ng hari ang katungkulang mga punong ministro at nangunguna sa mga konseho ng mga ministro na binubuo ng pangunahin at pangalawang mga kinatawan. Samantalang pinangungunahan ng pamilya ng hari ang sistemang pampolitika ng bansa. Ang malaking bilang ng pamilya ang nagbibigay daan upang makontrol ang karamihan sa mga halagang posisyon sa kaharian at upang mapabilang sila sa lahat ng antas ng pamahalaan. Tinataya namang nasa 7,000 o 7,000 pataas ang bilang ng mga prinsipe at karamihan sa kapangyarihan at impluwensya ay hawak ng 200 o higit pang mga inaanak na lalaki ng Haring Abdulaziz. Ang mga pangunahing mga ministro ay karaniwang nakalaan lamang sa pamilya ng hari, pati rin ang 13 regional na pagka-gobernador. Ayan mga kaibigan, balik tayo sa ating programa at syempre mga kaibigan, naisa na natin ang babae migrante may kakampi ka at lahat ng kakampi natin ay nakikiisa rin at nakikisimpatya pa rin naman dito sa mga namatay nating mga sundalo dyan sa Mindanao. Kami po ay nakikiisa at sana ay matapos na ang kaguluhan dyan sa bandang Mindanao. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Not by the gun, nor the sword, but by the wisdom of the word. Dakilang nilikha na mapagkalinga at mapangunawa. Naway mangyari nawa ang kagustuhan niyo dito sa lupa. Bigyan niyo po kami at sila ng sapat sa pangangailangan pang-araw-araw at sa kabila ng pagkakaiba ay magkarinigan, makipagdiwang at makiulayaw. Iadya niyo kami sa pagmamataas, pagmamayabang at pagmamatigas at mundo'y iligtas mula sa sapilitan ng dahas at sa kalupitan ng yaman at lakas. Samahan niyo po kaming mangarap at gumawa ng mga pamayanang masagana at mapayapa. Sa buhay at kabuhayan, kasarian at paniniwala, siya nawa
Siya nawa, at siya nawa. Stop the war, 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 stop the war. Okay mga kaibigan, ayan ha, ating sana ay makarating ito, no? Itong mga mensahe natin na ito doon sa mga hindi magkaintindihang lugar, ano, o hindi magkaintindihan sa mga gusto nila sa kanilang mga prinsipyo, no? Dahil ang gera, mga kaibigan at kakampi ko, ay wala yang kahinatnan, laging talo ang bawat isa. At sana ay maipaabot pa, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba pang mga lugar. Sana ay magmahalan tayo at hindi sana ganito ang mangyari. Samantala, ang kakampi ay nakapaloob pa rin, no, sa tema naman. Ngayon, ang gusto natin ay hindi lang naman natin, ano, itong empowerment para sa mga pamilya. I-focus natin ngayong attention natin sa mga OFWs. Ang pagpukusan natin ngayon, o tingnan natin ng pansin, bigyan natin ng pansin ang pagpapalakas sa ating mga pamilya. Paano natin palalakasin yan? Maraming kaakibat na dapat nating ihanda para sa pamilya, para sila ay maging maayos at malakas in terms of yung kanilang entrepreneur, dahil alam naman natin na ang mga OFWs, yan, particular itong mga kalalakihan natin, hindi habang panahon ay OFW tayo. Yan, di ba? At we would like to congratulate doon sa mga OFW families sa Region 4B at saka yung 11 na na-proclaim MOPIA 2014 Grand Winners. Yan, ha? Ito po ay ginanap noong January 23, 2015. And treat you right. At ang naganap na MOPIA nitong nakaraang January 23 ay naganap sa Blue Leaf, Pilipinas, Parañaque City. Ayan. At siyempre, ang nanalo dyan, ang bagit pa lang kanina, ay si Captain Cadavero at si Fe Eslao. Ayan, yung dalawa na yan ang nakatanggap, no, ng trophies at saka worth 500,000 cash prize at may mga appliances pa. Congratulations to both of you, ha? Isang land-based at saka isang sea-based ito. At para naman sa Best in Community Project and Best Entrepreneurship, ang nanalo naman dito ang pamilya ni Engineer Isidro M. Cabantac of Region 1 at si Captain Juan M. Cope as sa Region 5. Sila naman ay nakatanggap ng plaque o plaques of recognition at 100,000 pesos bawat isa sa kanila. Ang ikasampung MOPIA ay taon-taon po kasi ginaganap ito. Ha? MOPIA is an annual nationwide search for overseas workers welfare administration to honor. Ayan, to honor and recognize outstanding families o Filipino migrant workers na nagpakita ng example ng kanilang mga family solidarity, financial stewardship, civic and community involvement, at saka yung kanilang pagiging entrepreneurship. Ayan ang MOPIA 2014. Congratulations to Captain Cadavero, Fe Eslao, at si Engineer Isidro Cabantac, at si Captain Juan Cope. Yan, congratulations sa inyong mga nanalo para sa MOPIA 2014. Trabahong sigurado, trabaho patrol.
Okay, mga kaibigan, nasa kabilang linya natin si Miss Yoli Manahan ng IPAMS. Magandang araw sa iyo, Miss Yoli. Ay, magandang araw sa iyo, Miss Fe. Kumusta? Kamusta? And congratulations pala sa panalo mo ninyo, ha? Yung IPAMS nitong nakaraang OFW Gawad Parangal, ha? Oo. Maraming salamat sa pagbibigay ng recognition sa IPAMS. Yan. And of course, ngayong 2015, ano ba ang nakikita nating ginagawa ngayon ng IPAMS? So, ano ang mga proyekto ninyo sa IPAMS ngayong 2015, Miss Yoli? Actually, ang maganda sa IPAMS ngayon, kaka-launch lang ng aming mobile application. So if may intention ang sinamang listeners mo at na mag-apply for an opportunity overseas, kung meron siyang Android phone or iOS phone, pwede siyang mag-download ng IPAMS mobile application para makita niya yung mga openings real time at makapag-input siya ng kanyang personal information and experience. Automatically, it will be sent sa aming database for immediate checking ng possibility na kung saan siya pwedeng ma-assign na opening namin. Yan. So, kung meron, ano lang naman yan, free naman ang downloading ng system. So, para lang makapag-secure sila ng opportunity, makita nila kung anong openings, real-time, download the IPAMS mobile application. Yun. Now, other than that, of course, that's a system that we recently launched, pero marami kaming job opportunities by itong February, and we will also conduct provincial sourcing activity in Cebu. I'll specify. Sige, go ahead. Itong February 2 to 5, we will have activity here at the IPAMS office for registered nurses. Kasi right now, the UK market is booming. So, maraming mga employers from the United Kingdom ang nangangailangan ng mga registered nurses. So, kung merong interesado, just visit IPAMS website, lodge the application, or kung may time sila to visit personally, go here, file application so we can immediately screen and shortlist if mag-qualify sila sa mga basic requirements. Ano ba mga basic requirements, ma'am? Dapat, of course, registered nurse na. Meaning, pasado na ng PRC board exam, registradong nurse na, and then meron at least 1 year na hospital-based experience. Mas 1 may year. edge. Yeah, hospital-based yon. Mas may edge sila kung meron na silang IELTS, kung pasado na sila nung International English Language Testing System. Yun yung English examination. Kasi sa interview, syempre, mas maganda, pasado na sila nun. Pero kung wala pa naman, pwede naman silang mag-apply, mag-try, and pag na-hire sila, nabigyan sila ng offer, mag-take sila immediately. Okay. So, yan sa nurse, registered nurse. Ano pa ang meron natin bukod dito sa 2 to 5 sa... Bukod sa registered nurse? Yes. Yeah, yes, oo. Meron kaming, magkoconduct kami ng open day, provincial sourcing activity sa Cebu, provincial capital, Cebu City. This is gonna be on February 6, that's Friday, and February 7, Saturday. So, whole day affair ito. Kung meron kang listener na gustong maging flight attendant at gustong mag-apply din. All throughout, this is an activity for the entire principals of IPAM. So, not just for flight attendant, pero for nurse also, for other skilled workers, professionals like engineers. So, punta lang kayo sa PESO office, Provincial Capital, Cebu City, from 8 a.m. up to 5 p.m. Walk-in kayo doon, submit your resume, magdala kayo ng photos, and then other certifications to prove your experience na sinulat ninyo sa inyong resume. Yan. So, aside from that, ma'am, alam ko dami-dami.
Yes, meron pa syempre yung Saudi Aramco, the biggest client of IPAMS in Saudi Arabia. Magkakaroon ng recruitment yung mechanical shops and services department. This is gonna be on February 28, March 2 and 3 dito sa IPAMS office. So ang mga positions na involved is assistant shop planner, machinist technician, and machine tool operator. For further information dun sa positions, sa detalye nung positions na yan, visit lang nila yung website ng IPAMS and look for Saudi Aramco dun sa job leads page. And yan, lalabas yung mga positions ng mechanical shops and services department na assistant shop planner, machinist technician, and machine tool operator. So, other than that, syempre meron kaming mga forthcoming activities pa first quarter. Yung National Drilling Company for UAE in Abu Dhabi yan. To be specific, nangangailangan niya ng mga rig manager, assistant rig manager, driller, assistant driller, derrick man, floorman, chief rig mechanic, chief rig electrician, assistant rig electrician, at assistant rig mechanic. Again, for further details, i-visit lang nila yung website ng IPAMS, www.ipams.com, and look for the position or the company they would like to apply with. Okay. So, kung may mga changes sa mga schedules ng activity, ipopost din namin yan sa aming website. Yan. So, ang galing, ang dami-dami pa. Sa kababaihan, anong meron kayo? Bukod sa registered nurses, ano pa yung meron kayo pag babae ang pinag-uusapan natin? Mga kababaihan din? Yes, ma'am. So far, sa ngayon, registered nurses yung sa mga babae. Right? Meron kaming kinoconduct na activity right now para naman sa mga teacher assistant and teacher aide for American United School of Kuwait. So ito, open din to para sa mga babae. Ang last day, actually nag-start ang interview today. Maglalast yung interview until January 29. That's gonna be on Thursday. So ang position, teacher assistant, teacher aide for Kuwait. Ang requirement dito, kailangan may bachelor's degree sa elementary or secondary education. Ang specialization should be either mathematics, English language, science, or kindergarten from, of course, reputable university or colleges. At least may minimum na 2 years experience as teacher in early childhood, elementary, or secondary school. So, sa age, medyo between 23 and 35 ang preferred. Pero if highly qualified naman, of course, ang isang applicant, medyo pwedeng pumasok naman sa age kahit beyond 35 years old na. So ayun. So, Miss Yoli, how about IT specialist? Meron? IT, so far, wala pa tayong opening for IT. Okay. So, yan. Oo. Meron kami actually, right now, Mafe, hindi lang overseas ang kinikater ng IPAMS. We also launched yung aming Philippine division a few months ago na local naman yung assignment ng mga workers na ito. Okay yan Yes, local. Pero more on the BPO side of the, side of the industry. BPO? Yes. Business process outsourcing. So, merong IT inclined na mga positions, merong customer service, and then they're also looking for registered nurses na gustong ma-assign dito sa Philippines instead of going abroad for the time being. So, lahat ng information na yan nasa website. Kaya, kung interesado silang mag-apply either local or overseas, just visit www.ipams.com and get further information.
Sumusobra na naman ang dami ng inyong mga gawain kaya hindi ka na mahuli-huli Miss Yoli. Sobra-sobra. Oo, medyo nga may local, may overseas, tapos meron pa tayong, 'di ba, yung ating yung ating extra service na pino-provide sa mga OFW through PIDOS. Oo. Wala kayo ngayon gusto natin balikan ng Canada kasi marami nag-a-apply for Canada, pero 'di ba humina? Meron kaming pinupool na mga candidates for Canada. We haven't received the formal advice, pero meron na kaming initial information na baka mag-recruit kami ng mga welders for Manitoba, Canada. So that's gonna be under the provincial nominee program, pero we're still waiting for further information. Nevertheless, the opening is already posted on our website. So, yung mga gustong nakikinig sa'yo na mga may experience as welder, pwede na silang mag-visit sa site namin and then lodge their application kasi we're starting to pool for that particular client in Manitoba, Canada. Yan, mga welders to, no? Mga welders ito. So, i-advise na lang namin sila. We will provide further information once we receive yung complete details from the client in Canada. Okay. Pero, Miss Yoli, kung matatanda naman natin na medyo kumonti nga ang pagre-recruit going to Canada, di ba? Yung mga bound for Canada, medyo kumonti. Totoo yan. Napapansin natin yan, Fe, pag nagko-conduct tayo ng PIDOS sa OWA, right? Yeah, oo. Yeah, may reason kasi dyan dahil nag-overhaul ang Canada ng kanilang temporary foreign worker program. Remember, first quarter last year, may mga issues and concerns na ni-raise towards recruitment of foreign workers because may mga abuses siguro na nakita yung Canadian immigration. That's why in-overhaul nila yan because they believe Canadian first ang dapat sa opportunities na meron sa Canada. So, secondary na lang yung mga foreign workers. That's why medyo kumonti ang mga opportunities at nagkaroon ng medyo mahigpit na pamantayan sa ngayon ang Canadian government para sa mga foreign workers. Yan. So, parang nationalization din, ano? Oo. So, kumonti, yun at least we're hoping na magkaroon ulit ng review kasi normally ang Canada naman, nag-change naman sila ng policy every now and then. So, we are hoping na ma-review ulit nila yan and there are groups naman who continuously lobby sa Canadian government to review and revisit the current system para at least mabigyan ulit ng opportunities yung mga small businesses sa Canada na makakuha ng mga foreign workers kasi hindi sila magkakuha ng local. Yan. At syempre, namamayagpag naman ngayon, Miss Yoli, ano, ang itong bansang Hapon, itong Japan, ano, medyo dyan ang tumataas. Oo. Meron ding mga openings ng Japan. Unfortunately, hindi masyadong active ang IPAM sa sourcing and recruitment for Japan. We're still studying the market kasi we only have a few clients based in Japan. Kasi Miss Yoli, actually karamihan ng mga well, of course, yung nagpipidos tayo. Puro trainee ito eh. Ito ang in ngayon. Anong masasabi mo sa ganyan? Mga trainees, hindi talaga. Parang apprentice. Oo. Ano masabi mo dyan? Well, as long as POEA approves the apprenticeship, kasi of course, pag apprentice ka, you also get compensation. May mga benefits ka rin naman, but it's not as expanded as the benefits of so-called legitimate OFWs, diba? Kasi different naman yung treatment sa OFWs per se. But as long as POEA is aware of the apprenticeship and the programs inclusive of that apprenticeship, I don't see any reason for our Filipinos to worry about that for as long as it goes through POEA. So okay lang yon, ano? Yeah, temporarily siguro right now, they don't have talaga openings for full-time workers. That's why. Kasi sometimes specialty position, Miss Fe. Meaning to say, they cannot readily get yung specialty na yan from Philippines.
That's why they need to get first apprentice to train them on that specialty. And when those Filipinos are trained on that specialty, that's the only time they can provide full-time position. Yun. So I think that's the reason why at the onset, apprentice muna, and once the Filipinos get na the standard knowledge and trainings and skills for the full-time role, that's the time o-offeran sila ng full-time position. Yan. At sana sa mga susunod na panahon ay puro talaga tong mga mga workers talaga, Sa susunod na mga panahon siguro yan. So, Miss Yoli, thank you very much. Alam ko, napakadami ng mga pagkukwentuhan pa natin pagdating sa usapin ng OFWs. Pero ang ating mensahe sa kanila, dapat placement fee ay walang placement fee, di ba? No placement fee dapat. Yes. Dapat maging matalino yung mga OFWs sa pagpili ng agency na pag-a-applyan nila. So, sa IPAM, tulad ng lagi nating sinasabi, no placement fee, no processing fee, no salary deductions, no hidden charges. So we don't profit from the Filipino workers. We profit from the employers who need Filipino workers. Yan. Kaya ako, tuwan-tuwa kami sa inyo and congratulations talaga sa mga ginagawa ninyo sa ating mga kababayang OFWs, di ba? Oo naman. Yan lang naman yung ating mantra ever since, na i-continue natin yung legacy ng founder ng IPAMS na more than 40 years already, no placement fee, no processing fee, no hidden charges at all. At so, syempre, trusted. The reason why, kaya katulad ng sinasabi mo, Fe, the reason why we are continuously being acknowledged, not just by Kakampi as an NGO, but the government bodies as well, like POEA and Department of Labor, kasi we continue that mantra of providing services without placement fee. At syempre, 40 years, no? Lucky talaga. Sobra. At saan ba matatagpuan ang IPAMS? Ang IPAMS ay located sa 723 Aurora Boulevard, New Manila, Quezon City. So, if familiar sila sa Robinson's Magnolia Mall, it's just in front of that mall. Kung mako-commute sila, we are in between between Gilmore and Betigo Belmonte stations of the LRT2. Yan. So nasa pagitan ng Gilmore at Betigo Belmonte stations, tapos malapit, katapat ng Robinson's Magnolia Mall, malapit sa St. Paul University, Quezon City. Yan. At syempre, pahabol pa rin namin yung mga bigay mo, Silya. Thank you very much for that. Ang dami na kinabang doon. Walang anuman, Fe, anytime na meron kang kailangang kuning information for the benefit of your listeners. Yan. So, with that, nagpapaalam na kami sa iyo, Miss Yoli Manahan. At sana sa mga susunod pa ay makausap ka uli namin. Thank you very much. Okay, thank you. You're welcome, Fe. Thank you. Ayan ang mismong nakausap natin mula sa kabilang linya. Ayan ang ating kapartner at kakampi natin pagdating sa usapin naman ng mga trabaho. Yan ang ating trabaho patrol sa araw na to at iba pang mga information regarding sa pag-a-abroad. Trabaho sigurado. Trabaho patrol. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Uy, girl! Nabalitahan mo bang meron na namang PhilHealth Run? Aba, maganda yan, girl, Kailan? Sali tayo ulit! Sa February 15, 2015. At kagaya ng dati, we're running for a cause. Abay, mas dapat pala nating suportahan yan. Tara, register na tayo at i-push na natin sa tropa ito! February 15, 2015. Save the date! Sali na sa PhilHealth. Ready? Check up, go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye.
trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop, o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Bitiwan niyo ako! Help! Saklolo! Help me! Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito. Back to our regular programming. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Nakikiramay ang Pilipinas sa pagpanaw ni King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud ng Saudi Arabia. Batay sa statement ng Department of Foreign Affairs, si King Abdullah ay kilalang matapang, mapagbigay at visionary leader na nagpakilala ng mga pagbabago sa pulisiya ng edukasyon at infrastruktura. Ayon sa DFA, may tuturing na kampyon sa paglaban ng extremist at nakapag-ambag ng malaking kontribusyon sa global economy ang hari. Ang pagpanaw daw ng hari ay malaking kawalan, hindi lamang sa kaharian at Islamic world, kundi sa lahat ng mga responsableng bansa. Sa panig naman ng Malacanang, kinilala ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte ang maraming buhay ng mga convicted OFWs na iniligtas ng hari mula sa death row. Maliban sa paggawa ng kapatawaran, nagbibigay din mismo ang hari ng blood money para makalaya ang kababayang nahatulang mamatay dahil sa nagawang krimen. Maraming mga Pinay teachers naman ang nagtuturo ngayon sa Thailand sa pamamagitan ng program ng Thai government na mobile teaching. Ayon sa isang OFWs doon na nagtatrabaho bilang isang mobile teacher sa Philsanulok, Thailand, wala silang permanenteng eskwelahan o hindi sila nananatili sa isang school. Ayon sa kanila, sila'y tinawag na mobile teachers ay palipat-lipat sa mga villages at cities upang magturo ng English language gaya ng vocabulary at communications. Gusto umano ng gobyerno ng Thailand na maturuan at mahasa ang mga bata at mga kabataan sa pagsasalita ng Ingles. Sa pamamagitan ng mga mobile teachers kung kaya't dinisenyo nila ang naturang programa. Idinagdag pa na maganda naman ang pasahod ng gobyerno dahil sa binabayaran sila kahit bakasyon o holiday maliban sa magandang seguridad na binibigay sa kanila. Kasama ng mga Pinay sa pagtuturo ng English language ay ang mga native English speakers ng mga British teachers, Cameron at iba pang nationalities. Lahat umano sila ng mga mobile teachers ay nag-enjoy sa pagtuturo dahil nararamdaman nila na sabik ang mga estudyanteng matuto ng wikang Ingles. Samantala, sobrang takot naman ng mga Pinoy sa Israel dahil sa nagkalat na naman di umano ang mga terorista sa naturang bansa. Dahil matapos ang huling pag-atake sa lungsod ng Tel Aviv, kung saan sinaksak ng mga terorista ang mga pasahero ng bus sa kalagitnaan ng kalsada. Habang pinag-iingat naman ang mga OFW sa Israel at binilinan
ang mga Pinoy at iba pang lahi ng kanilang mga employer na umiwas muna sa pagsakay ng mga bus. Habang hindi lamang mga kasambahay ang pinag-iingat, kundi pati na rin ang mga anak ng mga Pinoy ay pinaiiwas muna sa pagsakay ng bus papunta at pauwi galing sa paaralan. Anila kawawa rin ang mga nasa border ng Lebanon at Israel sa maselang sitwasyon ngayon dahil sa mga labanan. Gayunpaman, panalangin ang hinihingi ng mga naturang OFWs para sila'y malayo sa kapahamakan. Para sa ilang mga balita pa natin, dahil sa 3 anak, hindi natuloy ang deportation ng isang overseas Filipino worker sa Kuwait. Ito'y ayon kay Consul General Raul Dado ng Philippine Embassy sa Kuwait. Ito ay matapos magtagumpay ang case officer na si Salah Magayan na ipinanalo ang kaso ng naturang OFWs dahil sa humanitarian ground. Samantalang siniguro ng Consul General na patuloy ang pagmamonitor nila sa sitwasyon ng mga OFWs at ng kanyang mga anak. Samantala, malabo pang maiuwi ang bangkay ng Pinay giver na namatay dahil sa sunog sa Italia. Una nang nakilala ang biktima na si Imelda Gorospe na taga Zone 2, Bantay, Ilocos Sur. Ngunit matagal nang nagtatrabaho sa Roma. Ayon sa balita, ang mga kaanak ng biktima na nasa Roma, sinabi ng mga ito, hindi pa nila alam kung kailan maiuwi ang bangkay ni Imelda. Dagdag pa nila hanggat hindi natatapos ang investigasyon ay mananatili muna ang labi ng biktima sa naturang bansa. At ito'y ayon pa rin naman sa mga otoridad ng Italia. Samantala, nagbuwis ng buhay si Gorospe dahil sa pagmamahal niya sa trabaho niya at sa inaalagaan niyang 80 years old na isinalba niya sa sunog ng kanilang apartment. Samantala, dumarami daw ngayon ang mga overseas Filipino workers sa Libya na nawawalan ng trabaho. Ayon sa balita, pinangangambahang dadami pa ang mga Pinoy na mawawalan ng trabaho sa naturang bansa dahil maraming mga foreign at local companies ang nagbabalak na magsara. Dagdag pa dito, ito raw ay dulot pa rin ng patuloy na kaguluhan sa ilang bahagi ng Libya, lalong-lalo na sa Benghazi. Samantala, ilang mga balita, upang makasurvive ang mga OFW sa Libya, nagpa-part-time daw ang mga Pinoy na walang trabaho sa naturang bansa. Yan ang ating mga balita sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. At ngayon mga kaibigan, pumunta na tayo at dumako na tayo sa ating PhilHealth Online at ang ating makakausap mula sa kabilang linya ay ang head ng NCR Public Relations, walang iba kundi si Mr. Raymond Acoba. Magandang araw po, sir. Magandang tanghali po sa lahat po na nakikinig ngayon sa PhilHealth Online. Okay, Sir Raymond, alam ko napakarami na ng mga activities ninyo ngayong 2015. At ang isa sa highlight na yan, itong tinatawag nating PhilHealth Run para sa 2015. Para sa kabatiran ng iba pang mga kabubukas lang ng kanilang mga online, kailan ba magaganap itong 2015 PhilHealth Run na ito po? Opo, on February 15, 2015, araw po ng linggo po yun, meron tayong PhilHealth Run at ang title po ay Ready, Check Up, Go. So yung check up po stands for tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya. At at the same time, sineselebrate din po ng PhilHealth yung 20th anniversary
ng National Health Insurance Act. So, meron tayong 5 categories ng run natin. Meron tayong 3K, 5K, 10K, and 20K. At ito ay gaganapin sa Quezon Memorial Circle. Para po yan. Sir, para ito sa sa Manila o sa Metro Manila, sa NCR, itong para sa Quezon City. Okay. So, may mga ilan pa kayong mga lugar ang alam ko po. Opo, so simultaneous nationwide run to. Meron din tayo sa Subic, sa Baguio, meron din sa Pampanga, sa Angeles, sa Park po ba ay gaganapin. At meron din po sa Visayas, sa Cebu at sa Mindanao po. Visayas, Mindanao, at sa Cebu. Opo, sa Cebu City. Sa Mindanao naman po sa Davao City. Davao City. Opo. So, sir, marami kasi nagtatanong tungkol dun sa mga pagpaparehistro. Saan po ba daw pwede magparehistro? Online ba o pupunta talaga dun sa mga branches ninyo na PhilHealth? Pwede sila magpa-online registration. Subalit, kailangan pa rin nilang pumunta sa ating mga PhilHealth Local Health Insurance Office para magbayad ng registration fee. Okay. So, wala pa rin pagbabayad na online. Baka mayroong yung iba, pwede namang i-online na rin yung payment. Wala naman yon. Kailangan talaga diretso. Opo, wala pang online payment. Online registration lamang po. So, ulitin lang po natin itong race categories at sino-sino po ang maaaring sumali. Ang race cut dito sa NCR, open sa lahat po ng Filipinos and even foreigners kung meron silang resident alien certificate. Tapos meron din tayong fun run na discounted rate po para sa ating mga estudyante. Yun. 150 pesos lamang po. Yun. So kung halimbawa gusto nilang sumali sa fun run category for the students, dalhin lamang po nila yung student ID nila. So meron na silang discount? Opo, para sa mga estudyante. Okay. So, napakaganda ng kombinasyon nyo, 2015 sa 15 gagawin, Opo, tama po yun. Okay. So lahat ay pwedeng sumali. So, sir, bago ba sumali, halimbawa, pwede ba yung mga senior citizen tumakbo din? Opo, kung kaya nila tumakbo. Walang problema po. Sa 3K, 10K o 5K. So, alam ko napakahirap gawain itong aktibidades na ito. Tapos ang dami-dami. Paano po? Paano ba ang ginawa niyong preparation dito, sir? Opo, so kami ay nakipag-ugnayan sa ating mga private sponsors at even sa mga concerned government agencies. So, yung Commonwealth Avenue po, during the fund run ay ipapasara natin kasi ito ay kasama sa ating race route. So, sir, ang inyong tema dito yung parang ito na nga yun, ready, check up, go. Oo. Bakit ito yung napili ninyo, sir? Bakit ito? Opo, kasi meron tayong isang programa. Ito po yung tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya. Ang acronym nito ay check-up. Check-up, oo. Itong check-up na ito ay para sa ating mga indigent and sponsored members. And alam po natin na may kasabihan that prevention is better than curative measures. Opo. So, check-up po ito. Huwag na nating hintayin kung kailang nagkasakit saka po magpapa-hospital. So, pinapaalam po namin sa mga sponsored and indigent members po ng PhilHealth. Bukas po ang mga lokal na health centers nila para magpa-check up po sila para maiwasan po nila magkasakit. Apo. Okay. So, sir, bukod dito sa ginagawa ninyo to, alam ko mahirap din ito ay may mananalo ba just in case na talagang makatupad sila dun sa kanilang may mga premyo ba tayo para sa mga mananalo? Opo, meron po tayong premyo sa mga first, second, and third na runners, Magkano sa naman, lahat po sir? ng categories. Oo, magkano naman, Sa ngayon po, medyo pinag-uusapan pa po, yung pero sa huling pagkakalam ko, sa 20K, aabot po na up to 10,000 pesos. Aba, maganda rin na, di ba? Medyo magandang na yung para sa mga sasali, po?
Opo, pero tataas pa rin po yun kasi depende po yan sa pasok ng sponsors natin. And of course, meron din tayong raffle prizes. Yun, may t-shirt pa daw yan, sir. Opo, and bukas din po ang fun run natin dito sa Quezon City para sa mga persons with disability. Oh, paano naman sa kanila? Pwede sila sa 3K at meron din tayong special prize para sa kanila. Mga first place, second place, and third place. So, nakahiwalay sila, yung mga PWDs? Opo, they're also invited to join us. Gaano ba, sa estimate nyo lang ngayon, gaano na ba karami yung nakaregister sa atin ngayon para dito sa February 15, 2015 PhilHealth Run? Dito po sa NCR, meron na po tayong around 4,000 registered runners. Wow, malaki. And we are expecting na tumaas pa ho yung runners natin habang papalapit na po yung ating PhilHealth Run. So, maganda yan ha. May premyo na kayo. Ayan po. Medyo malaki-laki din yung premyo. Pwede ba yung premyo ilagay na lang lahat sa kanilang insurance? Di ba? Yung iba, pwede. Opo. And yung proceeds po ng run ay i-donate po natin sa Greases. Ito po yung dating Golden Acres. Ay, okay. Para sa mga senior citizens. So doon lang, meron pang iba? Doon lamang po. Sa atin, sa Greases po. Oo. So, taon-taon na yung gagawin ito. Nakailan taon na kayo dito sa ginagawa ninyong ito? Balen, nung huling fun run po namin ay noong 2013. Yes, at kasali kami doon mga nakaraan na yun. Tapos ngayon po, 2015 naman po uli. Kasi 20th anniversary na rin po ng PhilHealth. So, sir, may mga karagdagan ka bang mga sasabihin pa? Nasa inyo po yung pagkakataon, sir? Apo. So, unang-una, gusto ko nang batiin yung mga PhilHealth local health insurance offices for attaining a grade of excellence. Kasi nagkaroon po ng survey yung Civil Service Commission. So when it comes to frontline services, excellent po yung rating natin. Yung palakpakan nga. So pinapaalam namin sa publiko na as much as possible, ginagawa po ng PhilHealth lahat po ng effort para mabigyan ng quality service ang lahat po ng ating mga members. Yan. So sir, pwede ba sa mga susunod na panahon i-online ka uli namin para sa mga katanungan naman ng ating mga kababayan? Pwede po ba yun? Mag-request kami sa inyo. Alin po yun, sir? Parang siguro magbigay tayo ng isang panahon na i-online namin kayo sa mga katanungan ng ating mga miyembro. Pwede po ba yun, sir? Pwede po. Ayan. So kung meron po sila mga inquiry tungkol sa PhilHealth, lalo na sa kanilang membership. Opo. Pwede po yan. So sa inyo daw yun, sabi ni, ni Sir Delio. Opo. And of course, congratulations sa inyo sa PhilHealth. At sana ay magtuloy-tuloy yung mga serbisyo natin, lalong-lalo ngayon, universal healthcare na tayo, sir? Opo. So maraming salamat din po sa PhilHealth Online sa pagtutulong po sa amin para ipalaganap yung mabuting balita mula po sa PhilHealth. Okay, thank you very much, Sir Raymond Acoba. Sir, thank you po. Yan po ang head ng NCR-PR, Mr. Raymond Acoba. Thank you very much po. At muli, wala na naman po tayong oras. Isang oras na naman ang lumipas. Lagi natin tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lamang sa ating programang Babaeng Migrante May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa, serbisyong totoo para sa mga OFWs. At syempre, muli po nagpapaalam ang iyong likod, si Fe Nicodemus ng Babaeng Migrante May Kakampi Ka. We'll be together with the roof right over our heads. At muli, isang oras na naman ang lumipas.
Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya o kapatid dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisigap sa